Nagkakagulat ng bagong revelasyon mula sa ginawang imbestigasyon kaugnay ng mga bangkay na natagpuan sa isang ari-arian na iniugnay kay Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Martin Tambaluslos. Ayon sa forensic experts, nakuha ang fingerprint ng dalawa sa ilan sa mga labi na nagdulot ng matinding kontrobersya. Dahil dito naghain ang mga Korte Suprema ng kaukulang kaso laban sa kanila. Sa kabila ng mga ebidensya, nananatiling tahimik si Pangulong Kuting Jr. at Speaker Tambaluslos ukol sa issue. Gayunpaman, iginiit ng kanilang mga tagapagsalita na hindi pa tapos ang proseso ng imbestigasyon at dapat daw bigyan ng pagkakataon ang dalawa na linisin ng kanilang pangalan. Samantala, nananawagan naman ng publiko ng agarang aksyon upang maipanagot ang mga opisyal na sangkot. Patuloy na sinusubaybayan ng taong bayan ang kasong ito na naglalagay sa administrasyon sa gitna ng kontrobersya. Inaasahan ang masusing pag-usisa ng mga otoridad at ng Korte Suprema upang matiyak ang hustisya. Sa kabila ng lahat, nananatiling mataas ang tensyon sa bansa habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga otoridad laban kina Kuting at Tambaluslos. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga palangga, kahit na ako'y, araw-araw dito na nagdadakdak dito, mga palangga, nagdadakdak tayo dito, pero dapat hindi tayo panghihinaan ng loob. Bakit kamo? Nagbubunga ang lahat ng paghihirap natin because of you. Hindi ko to kiniklaim mag-isa. Dahil sa inyo, nakinig kayo, ineko ninyo, look at the Dilawans now. Diba? Ang dami na rin nagsasalta. And I hope hindi sila selective. Katulad ni Cielo Magno. Katulad ni si Dr. Sino yung Dr. Ni Tony Liachon. Sinabi naman yan, hindi naman siya pro Marcos, pro Yellow o pro Duterte. Pro people siya. And I hope these people nagsispeak up dahil talagang undersecretary yan eh. Diba? Dating undersecretary sa panahon ni Bangag. Si Cielo Magno. Good thing yung ginagawa niya. And I hope hindi lang siya selective sa mga issue. Okay yun. Yung binabanatan niya, yung tungkol sa PhilHealth. Pero palangga, if you talk about pag-expose, pangawat, ginawa na ni Maharlika yun. Ginawa niyo na yun. Nauna pa nga kayo eh. Araw-araw dito, para na tayong sirang plaka, paulit-ulit, para tayong 45 or long play, LP. Paulit-ulit nating piniplay ang kahirapan nila, ang ginagawa nila. And now, dahil good thing, okay na din si yung iba dyan, okay? Dahil effective. Actually, it's not effective. Dahil totoo. Kasi when you say effective, pwedeng effective yung paninira, yung mga drama, di ba? Pero ito, dahil totoo ang mga binubulat-lat o binuboljak o sinasabi ng ating mga puting ahas dito, you have to say Merry Christmas sa ating mga puting ahas. Shout out sa kanilang lahat. Ang dami nila. Ano nangyayari ngayon? Mas na-aware, nagigising kayong lahat. Kaya naman si Lisa Tanas nagpa-victim effect na kahit anong gawin ni Marcos Jr., hindi nila mabubura. Kaya nga, yung sa panaginip ko, sabi ko, gurgurin mo silang lahat, ipakulong mo silang lahat. Nabanggit ko ba doon sa panaginip ko, sinabi ko, burahin mo sila sa mapa ng Pilipinas. Sinabi ko yun dahil araw-araw naman sinasabi ko dito. Ngayon, dahil naramdaman nila, ano sabi ni Kuting, ni Bangag, noisy daw, yung noisy daw tayo, yung nag-create ng noise. Hindi ito noise. Ito'y corruption nila, itong kidnapping ni Lisa Marcos. Tingnan mo, tina-challenge ko nga si Teddy Boy Locsin Jr. Ayan, pinapangalanan ang kanyang asawang si Louie. Diba? Hi, Louie. Tina-challenge ko yung dalawang yan, maingay yan. Kasabot ni Lisa sa pag-extract ng dalawang bata, kasabot ni Bangag doon sa Turkey. Napakaingay niyan eh. Kung matapang yan, di ba, sana ginamit na ni Lisa Tanas yan, mag-proxy, mag-file ng case against me. Bakit natatakot sila? Kasi ginawa nila. Ginawa nila ang pangidnap, ang pang-extract, ginawa nila yung pagnanakaw. Ngayon dito si Lisa Tanas, nagdrama-drama ang hinayupa. Okay, tignan natin. Here we go, mga kababayan. Drama lang ito. Ano sabi ni Lisa Tanas? Sabi, nag-post ang, nasabi na natin ng mga retired military officials. Ano sabi ni Lisa Tanas? Ano sabi ni Bangag?
ni Lisa. Sabi niya, okay, sabi niya sa balita, sabi ni Lisa Tanas, they say you only know who your real friends are when life knocks you down. Di ba? Naramdaman na siguro talagang mana-knockdown yung mga buwakan ng Ginemis na ito. For all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest, my sons and I will forever be grateful. Your kindness, love, and unwavering support gave us strength when we needed it most. From the bottom of our hearts, thank you for being our light during those difficult times. Julul, yung sinasabi niyang mga tumayo sa kanila, mga kababayan, ito yung mga mga palangga. Nasaan na kayo? Okay, nawala yung screen ko. Okay, so ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kidnapper. Ito yung mga smuggler. Ito ay drama-drama lang ni Lisa Tanas na gusto niyang makakuha ng simpatya ng mga loyalista dahil talagang sobra na yung ginagawa nila. Ito yung pinag-uusapan ngayon, PhilHealth, kawatan, budget, akap, lahat na addiction ng asawa niya since birth pa siguro, sinapupunan pa lang ng nanay niya, tumitira na ng pulburon. Ito yung gusto nilang pagtakpan ng mga controversies na gusto nilang ang pagtakpan. Smuggling, kidnapping, pangawat, pagbiga-biga, pag-orgy, and everything. Yan ang gusto nilang pagtakpan, mga palangga. Yung kanilang mga kasalanan. Ang tawag dito ay what? Diversionary tactic. Drama-drama, di ba? Recently, nag-iyak-iyak si Lisa Tanas, pupunta doon sa nabiktima ng bagyo, paiyak-iyak ang putang ina, dalawang perasong yero lang ang binagay, yung mga ganon. Drama ito. Hindi ito bukal sa loob ng puso niyang itim. Gusto niyang ang tema ng kanyang pagdrama nito, okay, na nagpapasalamat siya kunyari sa mga loyalista, no? Ang loyalista narrative ni Lisa Tanas, ito ay pagpapalakas na kunyari talagang, anong-ano pa rin sila sa mga loyalista. Wala ng loyalista. Ang natira, mga budol. Ang natira, kundi kidnapper, addict, smuggler, kawatan, lahat. Lahat ng pumapanig sa kanila ngayon ay mga magnanakaw. Nakikinabang sa pera ng bayan, pati mga trolls. Nakalimutan nyo na ba? Pumunta kayo ngayon sa sa post ni Lisa Tanas. Lahat ng halos na nagko-comment sa kanya, majority trolls. Yan yung sinasabi niyang loyalista. Mga budolista, mga trolls yan. Binabayaran nyo yan. Taxpayers money yan, mga palangga. Yan yung mga drama-drama niyang apil niya dito sa kaletsya niyang umaapila-apila sa mga sa mga loyalista yan. So ngayon, yun nga sinasabi ko sa inyo. Gusto niya ilihis diversion, 'di ba? Talagang diversion ito. Pero somehow, ba't siya nagsasalita ng ganito? Nararamdaman nila. Nararamdaman nila na mawawala na sila dito sa mundong ibabaw. Di ba? Di ka, andyan pa ba tayo? Ba't nawala kayo? Okay. Okay, nawala kayo mga palangga. Di kayo nakikita. Okay. Ayun. Nawala. Okay. Akala ko nawala na kayo. 'Di ba? So ngayon, hindi ko nakita yung sarili ko. So ngayon, mga palangga, hi Mayumi, okay? Ayan si Rally, confirmed. We'll see, sana, I hope. So talagang ito ay pagdadrama niya at ramdam nila na magugurgur na sila. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mawawala ng gana, huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag kayong mapagod. Kung ako nga hindi napapagod, may mga pagkakataon na napapaos tayo and kung ano pa man, hindi tayo sumusuko. Lahat ng kapasitan ni Lisa Tanas na drama-drama, ito ay binabaliktad nila. Na kunyari, aping-api sila. Huwag kayong magpapaniwala sa putang inang babaeng ito, kidnapper yan. Tsakera pa. Huwag niyong kalimutan na may namatay na PSG na itinagod na. Huwag niyong kalimutan yung biglag dating kahapon na tinawagan si Lisa Tanas ng nahuling pulburon Lord. Pinadalan pa ng PSG. Lahat ito kababuyan, lahat ito kasinungalingan. Kaya kayong mga retired generals, yes, I know you're listening. Tama na yung open letter na yan. Umaksyon kayo. Yung mga letter na yan, mga walang kwenta yan kung walang aksyon. Alam nyo na
Kitang-kita nyo na laging lutang, laging bangag si Marcos Jr. Kitang-kita nyo, araw ng kagitingan, merong pulburon dito. Dito pa lang dapat wala na siya sa kinapupwestuhan niya. Dahil hindi siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Tanas, si Tambaluslos, at lahat ng mga kartel. Kartel na po ang Pilipinas. Sila ang nagpapatakbo ng smuggling, sila ang nagpapatakbo ng dictus pulburonic, lahat na, sila pa nagnanakaw, kinukuha nila ang pera ninyo. Tapos ngayon, nadrama-dramahan lang kayo ni Lisa Tanas, magpapagawa ng walang opisina, walang gutom, tapos na yung gutom, whatever, walang gutom whatsoever, sa isang opisina lang. Babalikan ko ulit binlag natin, 120 million Filipino. Sabi mo na lang, kalahati na lang, 50 milyones na Pilipino. Kaya bang maibsan ang kagutuman? Sabihin mo na lang, sa 1 milyon na lang tayo, wag na tayong lumayo. Diyan, sa Maynila, ang drama-drama nila, tas mga tira-tira ang ipakain sa inyo. Paano maibsan ang gutom? Lahat po ito ay mga panakip butas. Ito ay band-aid solution. Ito ay mga kasinungalingan. Binabaliktad nila ang drama na kunyari, aping-api sila. Diba, naku, andito, thank you for supporting us. Ano sabi niya dito? Sabi ng hinayupak na to. Sabi niya, ayun. For all the loyalists stood by my husband when he was at his lowest. Matagal ng lowest sa emotional, sa EQ and IQ, ang asawa mo, pati ikaw. Dahil nilamon na ng pulburon ang utak ni Bangag. Kaya walang script. Kaya lowest talaga siya. Row 4, row 6. Kung may row 6 o row 10, sa row 10 siya. Ito po ay mga nila. Kadramahan ni Lisa Tanas, paawa-awa. Tapos ito ng mga buwakan ng inang media ay gusto namang, sinasakyan nila. Kasi nakikinabang sila. Or kung hindi sila makisama, tatanggalan sila ng prangkisa. Gagawan sila ng paraan. Pag may isang media dyan na magsalta, ganyan-ganyan, tatanggalan ka ng prangkisa, katulad ng ginawa nila sa SMNI. Yan ang ginagawa nila, mga palangga. Okay? Kaya ang mga drama-drama ni Lisa Tanas, di ba ang Junior, sinasakyan lahat ng mga media kasi takot silang magurgur. So kung ganito ang nangyayari, which is ito ang nangyayari sa Pilipinas, takot. Sabi ko nga, pupulutin kayo lahat sa Kumunoy. Pero may mga good news tayong nababaltaan, kaya sila ay nababagabag. Sila ay nababahala. O yan, nababahala, natataranta sila, di ba? Apil-apil sila sa mga loyalista. Wala nang loyalista. Ang meron, smuggler, kidnapper, trolls. Dahil ang tunay na mga loyalista sa Pilipino ay gising na. Hindi na naniniwala sa kapotahan ni Lisa Marcos. Yang waka ng inang babaeng yan, hindi pa kunin ng delubyo. Diba? Hindi pa kunin ni Satanas at gawin niyang reyna dun sa impyerno. Yang buwaka ng inang yan. Lahat ng kahirapan niyo sa Pilipinas, si Lisa Tanas ang may akda. Si Marcos Jr. ay sunod-sunuran lamang yan dahil lowest ang IQ niyan. Nilamunan ng pulburon. Alam yan ng kapatid niyang si Amy Marcos. Diba? Mamaya pupunta tayo kay Amy. Kaya sabi ko, retired generals, I respect you guys, but open letter, it's BS. Aksyon ang kailangan. Kung gusto nyong matapos ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, aksyon, hindi tanginang open letter. I'm sorry. Okay din yun. Pero sana, kasabay ng open letter, aksyon. Sayang naman ang inyong pagsumpa-sumpa sa Pilipinas. Sa flag, padrama-drama kayo. Tapos hindi kayo aksyon. Alam ko, nakikita nyo to. Alam ko na alam nyo na binabayaran ng inyong mga kabaro. Maawa kayo sa Pilipinas. Total, mamamatay naman tayong lahat. Takot ba kayo mamatay? O duwag lang kayo? Ako, di ako takot mamatay. Lahat tayo mamamatay. Ulit-ulitin ko. Pero hindi ko hayaan na mapatay ako ni Lisa Tanas. Dahil gusto ko, paa niya ang unang pumantay. Papantay ang paa niyan. Tignan mo, baka sa kasobrahan ng pulburon yan, hindi na lang magising yan. Remember, isa sa expose ko sa inyo last year, 2023, na takot si Lisa Tanas nung nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. Hindi nakagalaw. Remember that?
Nagpatawag kung sino-sino mga albularyo pa yata tinatawag, natarantas sila dahil akala nila mamamatay na si Bangag. Darating yan. Lahat ng pangyayaring ito. Naniniwala ako na yung mga napanaginipan ko lalo yung kagabi, kanina, magmamanifest yan. Dahil hindi ko na napapanaginipan to mga ito. All of a sudden, nananaginip ako. Dahil ito ay nangyayari sa Pinas. Hindi man magurgor si Bangag Jr. ng sino mang Tarpulano, magugurgor sila ng natural. Natural eh. Kapag inutusan ko na, inutusan ko na si Satanas. Kung pwede ko lang utusan si Satanas na kausapin ko. Iprenda ko muna yung sarili ko kahit isang gabi lang. Oy, Satanas, iprenda ko yung sarili ko sa'yo. Gorgorin mo lang ang mga buwakan ng inang tughungan mo. Tughungan mo si Lee Satanas at si Bangag Jr. ng 1 toneladang polboron para hindi na magising. Yeah, kung kailangan ko iprenda kay Satanas, ang aking alindog isang gabi lang at magurgor ng mga buwakan ng inang ito, ipiprenda ko at tubusin nyo na lang ako. Okay? Right? Etalina, yeah. Dito, gurgur, masama gurgur lang. Ngayon, mga palangga. So, ito yung mga nangyayari ngayon. Itong mga kajotan ni Lisa, mga kasinungalingan, dahil effective ang ating mga puting ahas. Dahil lahat ng in-expose ni Maharlika ay nangyari. At kahit po anong expose mo, kung ikaw ay magpapabricate ka lang ng istorya, naisip mo lang ganito, ganyan, hindi yan mangyayari kung yan ay fabricated story. Unless na lang ilalagay mo sa pelikula, fiction o whatsoever. Pero ang nangyayari ngayon ay mga expose natin last year pa. Buong 2023. At itong buong 2024, wala na kayong narinig dito kay Maharlika ay kundi pag-expose ng lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng ipokritahan ng gobyernong ito, pagnanakaw and everything. Ay, yung drama ni Lisa, totoong kaibigan. Salamat sa mga totoong mga kaibigan namin, mga palangga. Kadyutahan yan. Wala silang totoong kaibigan. Dahil ang mga kaibigan nila, kaibigan lang nila kasi nakikinabang sa pangawat. Nakikinabang sa pulburon. Nakikinabang sa negosyo at pangawat. Nakikinabang sa pag-itot-itot ni Lisa Satanas diyan sa Malacanang. Nag-itot-itot ang bigaon. Diba? Lahat na yung kaalputan niya, yaan ang mga nakikinabang. Ang nakinabang, ang sinatawag niyang kaibigan, yung nagbayad ng $1.5 estimately $1 million doon sa concert ng Duran Duran. Yan yung kaibigan niya. Walang kaibigang matino yan. Alam ni Cathy Binag yan. Dahil ang mga kaibigan nila, Miss Cathy, you're here, ay ang mga nagpupulburon, ang mga addictus benedictus, ang itotis talamakis, di ba? Overnight. Ang gaba diligod magsaba, siling nilangga. Yes, Auring. Thank you palangga. So ito yung sinasabi ko sa inyo, na dapat ninyong pag-isipan kung anong desisyon ninyo sa buhay niyo dyan sa Pilipinas. Anong klaseng leader na meron kayo? Sumagot nga kayo. Anong klase? Addict? Walang integrity? Ano ang integridad? Di ba nga? Matino ba siya? Paano siya magkaroon ng integridad sa serbisyo? May integridad ba siya sa serbisyo? Eto na lang. Uy, dilawan. Ikaw pulahan, baka sakaling may masmasan pa yung utak mo. When you say, ang isang tao ay may integridad, may isang salita. Diba? Kanta ni Andrew E. Ano yung kanta niya? May isang salita. Putang ng mga kanta yan. Oh. 20 pesos na bigas, ginawa ba ni Bangag yan? Pinangako niya yan. Para magkaroon ng isang integridad ang nagsasalita, mga palangga. Dapat gawin niya yung pinangako niya. Anong ginawa niya? 20 pesos and that is doable. Hindi siya nagjo-joke. Hindi naman siya nagjo-joke. Nung sinabi niya ang gagawin natin, 20 pesos na bigas. Kung medyo joke-joke lang, pwede mo pang nag-joke lang siya, ganyan-ganyan. Pero seryoso yan. So ibig sabihin, ang bangag na ito ay walang
walang isang salita, walang integridad, puro kasinungalingan. Kaya sabi ko sa inyo, ang pamumuno ni Bangag, dahil hindi naman siya pinuno, ang namumuno ay yung kanyang asawang itot-itot, addictus, pulboronic, kawatan, kidnapper, smuggler, name it! Na kay Lisa Tanas na kay Bangag na dahil si Bangag, taga-pirma lang yan. Sut-sutan lang ni ng pulboron. Wala ka tayong pulboron. Pero yan ang arena dyan, ng bonggang-bongga. Ayoko na ng baking soda. Mahapdi dito ko eh. Anyway, mga kababayan, kung kayo nakikinig sa akin, kayong mga kaparian, nakasabwat pa kayo ngayon dyan. Oy, by the way, natuloy ko ba kanina sa rally? Yung panawagan ng mga rally dyan sa EDSA sa 23, huwag kayong sumali dyan. Dahil ng mga nanawagan dyan ay mga paring si Labiano ba yon? Labiano ang pari na nag-file ng impeachment complaint kay Inday Sara. So wag kayong pumunta dyan, fake yan. Diba? Unless na sinabi ni Maharlika dito na pumunta kayo. I'm just talking to you mga palagan na nakikinig dito. Once I endorse natin yan, then Scorpion, legit yan. Pero yung rally dyan sa 23, wag kayong magpapaniwala dyan dahil iyan ay mga patibong. Huwag kayo sumali dyan unless na may basbas nating lahat. Not only me, sila Maui at iba nating mga DDS vloggers dyan o mga vlogger ng bayan, sila channel. Dahil yan yung mga yan yung mga nandyan lagi sa EDSA. Kaya nga, saan tayo pupulutin yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan? Ang leader ninyo ay walang utak. Bakit? Kung mayroong utak yan, yung lagi nilang sinasabi na dapat ang leader ay mayroong transparency, accountability. Ang tagal na nating pinanawagan na magpa-drug test siya. Ayaw niya, patawa-tawa lang. Anong ginawa sa akin ng mga alpot? Ano sabi ng NBI, DND, AFP, PNP, lahat yung mga, imagine mo, lahat ng mga institusyon na supposedly na matakot ako, masindak ako nung sinabi nila, naku, kakasuhan natin yan, ang nagpakalat ng video, makikipag-ugnayan tayo sa Amerika. Anong petsa na? July pa yon, August, September, October, November, December. 5 months. May kaso ba kay Maharlika na nagpalaganap? Inaako ko, ako ay nanunumpa sa lahat sa inyo. Ako si Maharlika, ang tunay na kayang itaya ang alindog, ang nagpakalat ng video na sumisinghot si Bangag. At ako'y nanunumpa na yun ay authenticated dito sa Amerika ng isang forensic expert. Kung mayroong, tawag dito, kredibilidad si Bangag, imagine mo, I think baka 100 million nun, alam na ng taong bayan na sumisingot, pero tahimik pa rin kayo eh. Talagang gusto nyo talagang hubasin ng pera ng bayan, di ba? Dapat nakipag-ugnayan na siya dito kay Lolo Biden. Di ba? Bago pa mag-inaugurate si Trump sa January 20. Kasi pag nag-inaugurate na si Trump ng January 20 at doon siya magreklamo, baka ipakulong na siya dito sa Amerika dahil sabihin ko kay Lolo Trump, actually i-forward na natin yan. Bangag yang kausap mo. You know what I mean? Yun ay pananakot nila. Tinakot nila ako, tinakot yung mga vloggers para hindi magsalita. I am telling you, mga palangga, na nakikinig sa akin, wala na pong kwentang mamuhay sa Pilipinas kung ang presidente ninyo ay Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!